Hello po mga kabayan, kamusta po kayo? Si Kamanong po, ang inyong lingkod ay nagbabalik po muli at sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan. Magsama-sama po tayo magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo mga kababayan. Ito po, tinuldukan na po ni Senator Chis Escudero yung mga gusto po nilang baguhin yung numero na para po makonvict nila o ma-impeach nila ang Vice President Sara Duterte. Di po ba gustong-gusto nilang baguhin ang konstitusyon, ang saligang batas, lalong-lalo po doon sa sinasabing 16 votes ang kailangan po para makonvict ang isang Vice President? Di po ba gusto nilang pababain? Yan po ang sinusulong nila dahil meron na raw po mga senador na nakakulong. Pero kahit po si Chis Escudero ay hindi po sumang-ayon sa mga kakampi niya, sa mga kasamahan niya. Dahil po siya ay kahit papaano'y sumusunod sa konstitusyon, sa batas. Kaya po, tinuldukan na po ni Senate o ni ang tumatayo pong presiding officer na si Chis Escudero. At dito po ay maraming iiyak dahil kailangan po ngayon ng mga senador ng 16 na boto. Hindi po ba? Ito po, pakinggan po natin si Escudero, mga kababayan. The Constitution provides that no person shall be convicted without the concurrence of two-thirds of all the members of the Senate. With 24 members of the Senate, a literal interpretation of this means that conviction requires the affirmative vote of at least 16 senator judges. This literal interpretation finds direct support in the 2000 case of Bayan versus Zamora, which concerned the Senate's compliance with the two-thirds vote required to concur in a treaty. Despite having only 23 incumbent senators at that time, then Senator Gloria Macapagal Arroyo was elected as vice president. Therefore, there were only 23 senators. The court held the charter provides that the Senate shall be composed of 24 senators. Without a tinge of doubt, two-thirds of the figure, or not less than 16 members, is an unquestionable compliance with the requisite number of votes mentioned in Section 21 of Article 7. It behooves, therefore, all of us to observe the same fidelity with the Constitution in this trial, which affects not only the mere ratification of a treaty, but more so affects the substantial rights of the respondent, as well as the sovereign will of the people as expressed in the overwhelming mandate given to her. This is the prevailing law today, and whether we agree with it or not, we must abide by it. However, those who disagree are not without recourse, because this is without prejudice to the right of any party who holds a different view to seek judicial relief. And should the Supreme Court, who possesses the sole authority to interpret the Constitution by virtue of its power of judicial review, render a different ruling on this question other than what the chair has stated, this court and this representation shall faithfully abide by that ruling of the Supreme Court. Yan po mga kababayan. Kailangan po ay talagang 16 vote. Napakarami po kasi nag-i-interpret dyan po dahil may mga nakakulong daw po mga senador. Hindi po ba? Napakarami po, lalong-lalo po yung mga naninira at nagpapabagsak sa Vice President. Napakarami po. Nahandyan pa ang grupo ng mga kaliwa at pati mga media na bayaran di umano. Hindi po ba? At syempre mga politiko na nagpapabagsak sa Vice President ay napakarami po nilang question dyan sa 16 vote. Buti na lang po ay tumayo po para sa katotohanan at para po sa saligang batas sa konstitusyon itong si Chis Escudero. Mananatili po na 16 vote dahil hinalimbawa niya po noong maging presidente si Gloria Arroyo o si Gloria Macapagal Arroyo ay 23 lang ang senador. Hindi po ba? Hindi po nagka-problema. At itong ngayon, sa panahon ngayon, hindi pa po convicted. Nananatili pa rin pong mga senador
ang pinakulong nila dahil sa politika. Lalong-lalo po, di ba, si Jinggoy, hindi pa naman convicted yan eh. Lalong-lalo po si Senator Marcoleta na kinasuhan nila dahil sa donation. Hindi po convicted yan. Senador yan. 24 pa rin po sila. Hindi po ba? Kaya dito po mga kababayan, napakarami pong umiiyak dahil hindi po nila na-vendalo. Hindi po umiral ang vendalo sa numero ng pagboto at mabawasan nila ito. Hindi po pa para makonvict na nila ang Vice President dahil marami po silang mga binibigay na mga numero. Merong 15, kailangan 15 na lang daw. Meron naman kailangan 14 na lang. Nagsasalita pa dyan, lalong-lalo yung kinukuhanan nila ng komento. Hindi ba? Yung dating Associate Justice na si Carpio, nandiyan pa si Drilon, na puro po dilawan, di umano. At syempre, alam naman po natin na puro po sila against sa mga Duterte. Hindi po ba? Kaya yan po mga kababayan, ang malinaw na malinaw at sumusunod po sa saligang batas sa konstitusyon si Chis Escudero, mga kababayan. At syempre, yung mga kasamahan niya ay mamumblema ngayon dahil kailangan po nila ng 16 na senador para po makonvict nila ang Vice President. Hindi po ba? At hindi naman po sila nakakasiguro doon po sa 13, yung 13 na tinatawag po na 13 Judas di umano. Sa tingin po ba nitong grupo ni Gatchalian, yung sinasabi po nga ito pong mga senador ng Malacanang, di umano, itong 13 senator ng Malacanang, di umano, hindi naman po nakakasiguro yan na wala rin pong maghuhudas dyan. Dahil yung iba po dyan ay meron pong mga political ambition pa na makabalik sa susunod na halalan, kung may halalan man. Hindi po ba? Meron din po maghuhudas dyan. Hindi po ba? At syempre mga kababayan, makikita ng taong bayan, ito pong hearing, ito pong mga hearing, malalaman at matutuklasan ng taong bayan yung isang damukal na kasinungalingan na ginawa pong naka-scripted na mga ebidensya di umano at mga witnesses nila, ay makikita po yan ng daan-daang milyong mga Pilipino ang mga kasinungalingan ng mga maleta gangs, mga buhayang magnanakaw sa ating bansa. Yung ipipresenta nila. Hindi po ba? Dahil alam naman po natin at alam naman po ninyo kung sino ang nagpahirap sa ating bansa. Kaya po naghihirap at nagkakagulo at nagkakagutom ang maraming Pilipino sa ating bansa dahil lang ugat ng lahat ang ginawa nilang massive sindikatong korupsyon. At ito po ngayon ang ginagawa nila para mapagtakpan at ang Vice President ang gusto nilang mga kababayan ang maging takip o pantakip sa kanilang mga kasalanan. At siyempre, uulitin po natin, pag naging presidente ang Vice President, ang lahat pong yan ay may kalalagyan. Lalong-lalo po ang mga maleta gangs. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, malinaw na malinaw. At kung dito po sa mga magku-question at ku-questionin nila ang 16 vote need to convict the Vice President, taayon naman kay Senator Chis Escudero, ang tangi lang makakasagot niyan kung hindi nyo maunawaan ang rules o ang konstitusyon. Ang tangi lang pong mag-i-interpret niyan at magsasabi ay ang kataas-taasang hukuman, ang Korte Suprema. Questionin nyo. Pumunta kayo sa Korte Suprema at questionin nyo sila. Hindi po ba? Hindi yung pupunta kayo sa mga makakaliwang mga vlogger, mga magnanakaw na mga politiko, at mga bayarang mainstream media di umano. Diyan kayo kumukuha
ng mga sinasabing nag-i-interpret sa rules o rulings o institusyon o konstitusyon o institusyon, mga kabayan, sa ating konstitusyon. Hindi po ba? Maraming salamat po sa nagusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers, sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershow from Canada, kay Baby Roman at Ate Isa from Cagayan Valley, Jim Aris from United Arab Emirates, Jobin Watanabe from Japan, Ani Jo, si Tatay Nick from Toronto, Canada, kay Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA, Mika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA, Romulo Di Binagracia from Bacolod City. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po. Ingat-ingat po kayo sa inyong mga paggawa at God bless po sa inyo lahat. Muli po mga kabayan, tiis-tiis lang po tayo. Ingat-ingat po. Bye-bye.